Okay, andito na naman tayo mga kaibigan, reaction video na naman dito sa mga Chinese na arestado na naman, bago lang, mainit-init pa, habol pa sa balita ngayon, mga Chinese inaresto na naman. Ito na. Dinampot ng mahigit 100 Chinese sa magkahiwalay na raid sa Parañaque at Pampanga. Mayroon pang dayuhang nakaranas umano ng torture at pambubugaw. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Ayan, frontline ha, aril na rin. 37 Chinese Nanigaw oh, nanigaw yung Chinese na nahuli. Itong mga Chinese ito, nahuli na, naninigaw pa oh. Balitang yan si Gary De Leon. Ayan oh. 37 Chinese nanigaw? na illegal umanong nagtatrabaho sa loob ng multinational village sa Parañaque ang dinakip kahapon. Ayun, ito yung nanigaw oh. Huli ka ngayon. Ayan mga kaibigan, ang mass deportation na nangyayari sa Pilipinas ngayon, mga Chinese, mga pasaway na Chinese, walang mga legal na papeles, ayan, arestado kayo ngayon, mga illegal. Sa sinagawang raid ng mga tauhan ng Bureau of Immigration, wala raw maipakita. Alam nyo, pag nahuli yan, mga yan, mayayabang pa yung mga yan. Walang papeles ng mga Chinese sa mga negosyong itinayo nila roon. Idiniretso sila sa jail facility ng immigration sa Taguig. Dapat yan ang pagkukuha mga cellphone eh. Yung mga nahuli na yan, pagkukuha. Ayon sa mga tauhan ng Barangay Moonwalk na nakakasakop sa multinational village, kahit sila na sorpresa sa biglaang raid. Hindi sila nakipag-coordinate sa amin. Dumali ka, kapitan. Paano makipag-coordinate sa'yo yung ano, itong balita na ito, ni-raid nga yung mga Chinese, hindi daw nakipag-cooperate dito sa kapitan. Okay? Kasi nga, pag nakipag-cooperate dito sa kapitan, ay baka matimbrihan ng mga Chinese. Ayan. Si Cap Sabino Garcia, Barangay Peace and Order. Na wala daw kalam-alam ito. Ha? Na itong kapitan nito ay walang kalam-alam na yung kanyang area ay may mga operasyon na pugo. Mga illegal alien. Doon sa kanyang location. Wala daw siyang alam. Medyo masama ang loob ni Cap, mga kaibigan, dahil hindi daw sila itinimbrihan ng hindi daw nagpaalam. Paano nga magpaalam ay kung kayo ang ano, talaga naman. But again, we consider that the need arises in the national level. So, should I say, okay naman kahit hindi sila nakipag-coordinate sa amin. Paano makipag-coordinate sa iyo? Inaano nyo? Talaga naman. Ay, mga Chinese. Huling-huli mga kaibigan. Huling-huli sa akto. Gumagawa ng kalokohan. Ayan kayo ngayon. Pero nagtataka lang ako, bakit ito ay deportation lang mga ito? Walang mga complete papilis. Aminado rin ng mga taga-barangay na wala silang datos kung gaano karaming Chinese. Wala daw silang kalam-alam, mga barangay. Walang kalam-alam kung gaano karaming Chinese yan. Daan-daan na. Ganon. Multinational village. Kahit daw kasi sila, hindi basta makapasok sa village dahil bantay sarado umano ito ng tila private army ng Homeowners Association. Ano yan? I-report nyo sa pulis. Ano yan? Ang pulis wala rin alam dyan. Grabe naman ito. 37 Chinese na nawalang kukulong. Kung hindi pa inano ito ng mga ano. Wala pa namang pahayag dito ang asosasyon. 2017 pa raw na magsimulang pumasok at tumira doon ang mga... Pero mo 2017 ilang taon na. Okay, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 7 years ang barangay walang kaalam-alam na dumadami ang Chinese sa kanilang area na gumawa-gawa ng kalukuhan. Talaga naman itong barangay nito, puro kalukuhan na lang. Puro pira na lang ang alam. Puro pira na lang. Pag nagkagira, todas kayo. Kasi nga mga kaibigan, pag wala kang pagmamahal sa sarili mong bayan, pabor na pabor ka dyan sa mga Chinese na ito, parami ka ng parami ng pera, pag nagkagira, pag ikaw ay mukhang Pinoy, tutudasin ka ng mga yan. Security threat na ito mga kaibigan sobrang dami. Mga illegal, pasok ng pasok sa Pilipinas, ngayon, arestado. Chinese. Pawang mga Chinese din ang inaresto sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Susuyuri ng mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PNOCC ang nasa 10 ektaryang Pogo Hub. Doon umano nagsasagawa ng mga illegal na aktibidad ang mga dayuhan gaya ng human at sex trafficking at torture. Triple raw ang laki nito kumpara sa naunang ni-raid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Nako, triple ang laki. Talaga naman. Si Mayor, umaapila pa. Mga kababayan ito ng Mayor mga pinsan niya. Pinsan, arestado kayo ngayon, lahat.
Sa kabuuan, kaya dito yung mga Chinese, mga kaibigan, sigurado nagpapanik na ito mga ito. Ha? Yung iba dyan, baka yung mga kayamanan nila tatransfer na papunta ng China. Binibenta na. Lalawak kasi ng mga lupa na mare. At 58 foreigner ang nasagip ng salakayin ng Lucky South 99 Ito naman mga kababayan nating ibang Pilipino, 36 Pilipino na nagtatrabaho doon. Tamang ano lang trabaho lang ng trabaho, walang pakialam sa bansang Pilipinas na mga Chinese, sobrang dami puro illegal. Talaga naman, hindi nila sisumbong. Pound, 100 at dapat ito ikulong na rin kasi mga Judas Barbasistas ito mga ito. Maka-Chinese yung mga ito. 26 sa mga yan ay pawang mga Chinese, habang yung iba ay Vietnamese, Malaysian, Burmese, at Korean. Bukod sa mga dayuhan, may nasagat din 36 na mga Pilipino. Naku po, sobrang dami talaga. Trafficking na ito, tawag. Kwento ng isa sa mga foreigner, kinidnap siya noong April. Magbabakasyon lang daw sana siya sa Boracay, pero paglapag daw niya sa NAIA, nawala ang kanyang wallet. Isang kapwa Chinese umano ang nag-alok ng tulong, pero bigla na lang daw siyang dinala sa Pampanga. Naku, ganun talaga naman ng mga Chinese. Grabe. Dumami ng kriminalidad sa Pilipinas. Tahimik na tamahimik ang Pilipinas, sobrang saya ang Pilipinas, ginulo ng mga Chinese. Diba? Napakagandang bansa ang Pilipinas. Anong ginagawa ng Chinese dyan? Nangingitlog lang, bumili ng kalupaan. Gustong sakupin ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagbili ng mga lupa ng Pinoy. Kinulong na may 1 buwan. Wala umanong makalabas mula sa compound. Nagkasana ng operasyon ng PAOCC na makatanggap sila ng mga torture video. Isa raw sa mga dayuang nasa video ang namatay at agad pinakremate. Ganon? Dyan, meron din daw video ng mga babaeng pinasasayaw ng nakaubad para ibugaw. Giit ng abogado na may-ari ng lupa, hindi nila alam na may nangyayaring pogo operation sa lupa. Grabe, itong abogado ng lupa, walang alam. Isa pa rin ito. Mukhang pira din yun. Abogado ng may lupa, hindi raw alam sa loob ng 7 years na maraming Chinese at maraming kalukuhan ang ginagawa doon sa kanilang lugar. Grabe talaga ang mga Pinoy na iba. Pira, mukhang pira. Matagal na rin daw nila pinapalayas doon ang kumpanya. Matagal na pinapalayas ang kumpanya. Grabe ito, abogado na ito. Kalukuhan ng mga sagot. Wala daw silang alam bago matagal na daw pinapalayas ang kumpanya doon sa kanilang lupa. Anong kalukuhan ng abogado na yun? Di raw ito sumusunod sa kontrata. Isa sa hindi nila na-comply. Ay, naku naman. Katunayan, nag-file po kami ng violation ng lupa nyo, hindi mo pali sa loob ng ilang mahabang panahon. Ay, grabe ka, attorney, galaw-galaw naman. Nagtanggal ka naman ng iyong maskara, wag laging pira. Security threat na pag-usapan. Bansang Pilipinas ay sinasakop na ng China. Wag laging pira-pira. Kasi nga, pag nagkagira yung pira mo, wala rin yan. Sayang yan. DT-22. Pending po siya ngayon sa Angeles City. Iniimbestigahan na yan ng PAOCC. Tama, imbestigahan yung attorney na yan. Aalamin din kung may pananagutan dito ang lokal na pamahalaan. We'll have to check Ay, isa pa. Mayor. Si Mayor pa, galaw-galaw din. Sa loob ng mahabang panahon ay walang ginawa, kundi ang mangitlog at tumanggap ng alam na, ayuda galing sa China. Kaya ba mga kaibigan naniniwala ay di alam ng mayor itong pagdami ng mga Chinese sa kanyang lugar at paggawa ng mga kalokohan? Possible. Di ba? On the involvement of the LGU kung meron mang kapabayaan. Ay, sigurado may involvement. Patawag sa Senado at ikulong na agad. They're the first eyes and ears of the government. Sila pang unang mata at tenga ng gobyerno. So kung may mga nangyayaring ganito sa kanilang mga bakuran, paano nga siya, sir? Ay, si Mayor may lagay. May lagay si Mayor. Milyon-milyon ang lagay. Paano makapagsalita yan? Paano maimbestiga yan? Baka yan pa nga ang di ba? Sige. Tuloy nyo lang ang pogo-pogo hanggat hindi tayo nahulit. Tuloy ang lagay. Di ba? Tuloy ang bigay. Tuloy ang payaman ni Mayor. Talaga itong Mayor nito, mga ibang security na ito, mga kaibigan, dumami ang mga chikwa sa Pilipinas. Bumili ng kung anong bumili. Kahit anong bilin. Dati ang mga chikwa, Chinese,
Ang binibili niya dati malalawak na mga lupa. Ngayon, kahit mga squatter na lupa, yung maliit na binibili na rin mga yan. Oo. Wala nang patawad ng mga Chinese ngayon. The DILG to investigate them. Nagbabalita mula sa frontline. Gary De Leon, News 5. Tapos na. Okay. Mga Chinese dati, okay pa. Okay? Idol pa ng mga Pilipino yan, mga K-pop, F4. Noong araw. Maganda pa. Okay? Maganda pa ang kanilang. Ngayon, nananakop na sila. Iba na. May interest na sila. Okay? Kaya dapat itong mga Chinese talaga na ito. Ayan. Arestado. Bumalik kayo na siya ng China at magulpi kayo doon. Kaya lang, pagdating ito sa China, hindi malaman ko ikukulong pa ito ng Chinese, ng China government. Siguro, tingin ko palalayaan dito. Sabihin dito ng China, okay, ikaw yung spy na pinadala namin, medyo fail ka. Next week, iba pangalan mo, ipapadala ka ulit namin doon sa Pilipinas. Yun lamang. O, dapat ito ikulong na mahabang panahon, mga taon. Siguro mga 10 years. Okay, ikulong. Di ba madala-dala? Kasi nga, pag deportation, walang mangyari. Deportation agad, walang mangyari. Dapat kulong mga 10 years muna. Di ba? Pagkalabas ng 10 years, bago ibalik sa China. Ayan na, inyo nang tauhan, May kasalanan sa Pilipinas. Sari-sari ang pinagagawa dito sa Pilipinas. Di ba? Pero maliwanag dito mga kaibigan, itong mass deportation na nangyayari dito. Makalipas ng mga ilang araw pa ito, yung mga Chinese na mga walang papilis, arestuin na yung mga yan. Okay? Alright, hanggang dito na lang at subscribe my channel. Don't forget comment. Bye-bye. Thank you.